So ngayon ay pupunta tayo sa ating YouTube studio. And then, ito yung makikita nyo, provide payment information. Tap na natin yung view details and take action. By the way, ito po yung ating kita, $88. Hindi po natin yun ma-withdraw o makukuha kung hindi natin ma-comply yung $100. And then, kung matatap na natin yon, mapunta na tayo sa ating homepage. So, ito yung makikita niyo, action required. So, itatap lang natin yung go to payments para makita natin at papilatan natin yung mismong kulang natin. Pagkatapos ma-tap natin ay i-swipe up lang natin, then sa baba kita natin yung account. So dito tayo mag-add ng bank account para ihulog yung ating sahod. So dito ay i-input lang natin yung beneficiary ID. So gagamitin ko dito ay PRC at saka yung name on bank account natin, yung bank na gagamitin natin. So make it sure na yung ating account na inilagay dito kailangan sakto para hindi tayo magkakaproblema kung sakaling magkakasahod na tayo. And then bank name, so double check, kailangan sakto yung spelling at kompleto para hindi magkakamali. And then dito sa pinakababa makita nyo may Swift BIC. Saan ba natin yan kukunin? So tuturuan ko kayo. Punta tayo muna sa ating web browser. Tap natin itong ating Google Chrome and i-search natin yung Swift BIC Video Network Bank kasi yun ang ating gagamitin. So tap natin Swift BIC Video Network Bank. And then here we go. Ito yung ating Swift BIC code ng Video Network Bank. So itong sa baba yung naka-kulay, yan po yung ating kokopyahin at i-paste dito sa ating Swift BIC code. So kung kayo ay hindi sigurado, pwede rin kayong pumunta sa bangko at humingi ng Swift BIC code para siguradong hindi tayo magkakamali. So bago ko ito in-input at inilagay dito, pumunta muna ako sa bangko at try kong chinek doon kung tugma ba. So wala namang problema, same naman yung code na ibinigay nila. And then dito input natin yung account number natin. Saan ba tayo kukuha ng account number natin? Siyempre yung ginagamit natin na bank account. So make it sure na sakto yung ating account na ilalagay para hindi tayo magkakaproblema balang araw. So retype lang natin again, and then after that pag okay na lahat ay i-proceed lang natin. Just follow the steps para makasunod kayo. And then tap save. So ganun lang kadali mag-input ng bank account sa ating Google AdSense. So check natin kung nandito na ba yung ating primary account. So ganun lang kadali mag-input. So hanggang sa muli mga kaibigan, sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon at sana wag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating channel para updated naman kayo sa ating mga video ng i-upload sa susunod. So hanggang sa muli, paalam, peace out.